may mamamaalam ba talaga? O ito ay sadyang gawa-gawa lang ng mga mapapaglaro ang mga utak? Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tayo na Talakyan Showbiz Edition. Sa aming pong difficult round, marami ang nagtataka bakit nag-trending ang hashtag na paalam na, it's showtime, kamakailan. Bakit nga ba, kaibigan Glenn? Ano ba ang kwento muna dito bago natin halukayin ng mas Oo. malalimang usapin? Bago yung malalim na usapin, doon muna tayo sa medyo mababaw na usapin. Actually, yung paalam na hashtag na paalam na it's showtime. Dahil doon yung sa performance nung P-pop group na First One. Okay. Kasi ang title ng kanilang single na pinopromote ay paalam na. Oo, kaya nagkaroon ng dumami yung hashtag na paalam na it's showtime. Kaya lang, may mga sumusundot pa rin. Oh, yes. Kaya nagkaroon ng issue na Ang major issue kasi, kaibigan, bakit nga ba lumulutang ang balita na talagang mamamaalam ang Showtime sa kasulukuyang network kung saan sila pinapalabas, samantalang maganda naman ang ratings, Yun maganda nga. ang ads. Saan galing ang drama-ramang ito? Hindi ko nga rin alam kung saan nanggagaling yung alingas-ngas na yan. Actually, ang dami nagtatanong sa akin, Glenn, totoo ba na mawawala na yung showtime sa GMA? Sabi, Glenn, totoo ba na hanggang December na lang yung yung showtime sa GMA? Sabi ko, wala namang announcement ang showtime, ang pamunuan ng showtime. And even sa GMA, wala rin sila ina-announce na ganun, di ba? Na hanggang December na lang ba ang showtime. At wala rin silang announcement na mawawala yung showtime sa Although, minsan kasi may pabitin si Vice, di ba? Kaya siguro nag-iisip yung mga netizens na parang, ay, may announcement. Parang gano'n, may pabitin si Vice. Ako, iniisip ko, baka kaya pinalulutang o pinakukulo ang nasabing balita is because gusto ring malaman ng pamunuan ng It's Showtime kung may silbi pa at kung may saysay pa talaga ang kanilang palatuntunan. Kasi if you keep on letting people feel this kind of news, then in a way, yung pamunuan mismo ng network kung saan sila pinapalabas, makikita talaga na ay relevant pa sila. Yes. Worried ang mga tao na mawala sila. Hindi sila dapat mawala. Kailangan nandyan sila. At kung sakasakali mang makatapos ang kontrata sa Disyembre, ang aga pa kasi para mag-alala ang lahat. Diba? Baka naman nag-aalala tayo ng walang dahilan. Diba? At lalo namang, I think it was one of the wisest business decisions ng GMA na kunin ng It's Showtime at ilagay doon sa time slot nung dating show na pumalit sa Itbulaga na nalipat sa TV5. Diba? Yung Itbulaga. Oo, diba? So, kasi diba for the longest time, nagkaroon ng tahanang pinakamasaya ang pumalit sa Itbulaga. Itbulaga. Itbulaga muna. Oo, tapos merong parang ibang... Nagkaroon na issue about the name, di ba? Nakuha ng TVJ. So, alam naman po natin lahat ng issue tungkol dyan. Ang point lang po namin is that it was a very astute business decision for GMA to get a show na una buo na. Pangalawa, may loyal audience. Pangatlo, Showtime really is the kind of show para sa henerasyon na ito. Diba? May sarili na silang flavor, may sarili na silang appeal na talagang hahanapin ng mga taong sila ang kinusubaybayan. In the same manner, ang Itbulaga na naka-TV5 ngayon, happy na sila where they are. I have an insider story. Ang Itbulaga po ngayon ay hindi na sila nag-aalala sa digits nila na nakukuha sa TV5. Sa kanila, importante, nabibigyan nila 1,000 isang tuwa na nakasanayan ng audiences nila. At pangalawa, sobrang happy po sila kasi napakarami po nilang advertisement. At saka sumunod din naman sa kanila yung loyal followers. At sumunod din sa kanila yung loyal nilang advertisers. So, hindi, kumaga,
Tito, Vic, and Joey, and the rest of the Lover Cats are not doing this for the ratings anymore. They are doing this because they are genuinely in love with the show and mahal na mahal nila ang Lover Cats na nanonood sa kanila. In the same manner, ganoon rin po ang It's Showtime. Actually, ratings-wise, mas may pressure sa It's Showtime eh. Yes. Kasi sila po ang mas tumataas ang ratings, diba? Mga 7, 8%. Pag bumaba sila ang kinakabahan. Dahil parang, oops, teka, saan tayo nagkamali ng araw na to? At bumaba tayo. Ang Itbulaga po, tapos na sila doon. Mas alam nila, marami kaming commercial load. At yung loyal audience namin, nandito pa rin. Yes, Pati yung advertisers. I think ang kailangan i-beef up talaga ng Showtime, you may correct me if I'm wrong yung loyal advertisers. At yung loyal audiences na talagang ilalaban sila ng... Kasi ang lalaban talaga kung sakali mawawala ang Showtime, audience nila, di ba? Kasi halimbawa, papalitan, tapos lumigwak yung ipinalit sa Yung Showtime. pinalit, oo. Hindi ba? Yes. Alam na natin, kasalanan nyo yan, GMA, kayo ang nagpaalis eh. Hindi nyo, sa malalang pwede nyo ipagpatuloy yung kontrata ng tuloy-tuloy. Nag-gamble na naman kayo sa bagong show. Tapos, sumemplang na naman. Kasi nga, di ba, balitang-balita na ang tape is readying another show. Di ba? At alam ko, parang babalik si Mamalu sa tape. Alam ko bumalik. Di ba? So, with Miss Malu Chowa Fagar around tape, is back sa tape. Kaya lalo yung alingas-ngas tungkol sa pagkatanggal ng It's Showtime. And honestly, I find it unfair sa Showtime kung bigla lang i-ask. Kasi ang dating nun, para silang ginisa sa sarili nilang mantika. Oo. Parang, diba? Pinaasa lang kayo, binigyan kayo ng 2 taon, tapos ang nagka-revenue ng bonggang-bongga, GMA. Tapos nung ayan na naman yung dati nilang... Parang nangyari kasi sa kanila. Although nagpapasalamat sila sa TV5, ang Showtime. Kasi ganun nangyari sa kanila di ba? Parang abrupt din na dahil nga papasok ang Itbulaga sa TV5, biglang nawala sila dun sa time slot nila. At yun nga, at least nagkaroon ng partnership with GMA. And I think yung pagbiti ni Vice ng announcement, it's either I think mas more on extension na mangyayari. Kasi ang ganda ng performance ng It's Showtime sa GMA. Lalo na nung panahon ng magpasikat, 'di ba, na celebration ng kanilang 15th anniversary. Saka sa akin kasi, 'di ba? Parang yung may kasabihan tayo, kung hindi naman sira, bakit aayusin? Ang ganda-ganda. Sabi mo, ang dami nanonood. Ang dami natutuwa. Ang na exposure sa social media. Yes. Diba? Kumbaga mas maraming pluses more than minuses yung show. So, kung isang malaking kababalaghan o katakataka talaga, kung bigla silang mawawala. At saka marami rin silang commercial load. Marami ring advertisers na sumusupport sa It's Showtime ngayon. So sa akin po, wag natin pangunahan ang pamunuan ng GMA7 at wag nating lalong panggatungan yung chika na paalam na talaga It's Showtime sa nasabing network sa kamuning. Diba? Wag naman po tayong ganun kasi ang dami po nilang napapasaya. Diba? Lalo na itong mga panahon na to, alam nyo na kung sino nanalo sa US. Char! Hayaan mo na siya. Oo, yung mga American citizen, kaya hindi kami masyado affected. Diba? So, sa amin lang, let's just enjoy watching It's Showtime. Let's enjoy watching Itbulaga. Whatever is show is your pleasure during the noontime time slot, go lang ng go. Watch lang not watch. Dahil magpapasaya sa inyo. Iba-iba po naman ang klase ng nagpapasaya sa mga audience. Kasi at the end of the day, ang nakikinabang talaga sa mga gandang show ay audience. Diba? Kumaga, kayo ang nag-e-enjoy. Hindi, kumaga, bonus na lang yung kinikita ng mga show at inaakit na lang pera sa network. At saka hindi na sila nagko-compete yung dalawang show. Hindi na. Lagi na nga nilang binabanggit yung title ng show sa bawat show nila, di ba? Tapos na po sila doon sa competition era. Even siguro nung araw. Even si Joey De Leon and si Vice, okay na, okay na. Siguro nung araw, kasi ngayon,
iba na eh. The landscape has totally changed, especially as far as networks are concerned. Kasi ang networks na lang po talaga sa ngayon ay TV5, Yes. Net25, at GMA7. GMA. Content provider na lang po ang ginagawa ng ABS-CBN Studios. Diba? Meron pa rin pong IBC13 pero wala naman silang mga show. Meron pong Sa Free TV. sa Free TV, diba? So, let's just hope for the best. And I believe that the best is yet to come para sa It's Showtime. Dahil dyan, iniimbitahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jolly Judada. At syempre pa, sundan niyo po kami sa aming Facebook pahina. Mapapanood niyo po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. So alam niyo na kung Correct. ano ang ating next target na may na-manifest. Onwards Yes. to the silver button. 100K. 100K. Ito po si Alvin Ignacio, the Divo That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito po ang The TT Show. Ang Tarya Natalia Kayan Showbiz Edition. Happy Sunday to all! Yes, happy Sunday. Salamat love you po sa guys. panonood. We love you.